Okay, magandang umaga. Welcome back ulit sa ating channel. So, ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga tinitake kong gamot noong hyperthyroidism pa ako. Ito based sa experience ko ha, noong hyperthyroidism pa ako at ngayong kasalukuyang hypothyroidism na ako. Tara, magkwentuhan tayo saglit. Okay, paglilinaw, hindi po ako isang espesyalista o isang doktor ha. Kagaya nyo rin po ako na isang pasyenteng may problema sa thyroid. Okay, bago natin umpisahan, paalala lang, wag po kayo magsi-self-medicate, lalong-lalo na kung hindi pa kayo na check up ng inyong mga espesyalista o mga doktor. Okay, start tayo sa hyperthyroidism. No, nung una, syempre, kalalabas mo galing ospital, ang ibinibigay sa akin talaga yung Topdin. Sobrang taas ng Topdin nun. Tinitake ko nga pala yung Topdin 30 minutes bago mag-almusal, or minsan mahigit pa nga minsan na umaabot ng 1 hour bago mag-almusal. Okay? So, para saan ba yung Topdin? No? Yung Topdin, siya po yung tinatawag na anti-thyroid. Kasi, pag sinabi ng hyperthyroidism, ibig sabihin, overproduce ang ating hormones, yung tinatawag nating thyroxine, no? So, kung bakit tayo nangangayayat or bumabagsak ang timbang, bakit ba bumibilis ang ating tibok ng puso? Okay, so si Topdin, kinokontrol niya yon or nire-regulate niya yon ng dahan-dahan para bumalik tayo sa target na thyroxine level lang natin, no? Yung kung ano lang yung tayo. So, ganun lang. Ano ba ang mga side effects ng Topdin? Well, andyan yung allergy, no? Yung pangangati. Ako, sinabi ko nga sa inyo dito sa akin dati, kumakati to. Pero initial reaction ko lang yun, mga after ilang buwan, mga 1 hanggang 2 buwan, nawala na rin naman siya, no? So, yun lang yun naman sa Topdin. Tapos, syempre, ganito yun guys, no? Yung Topdin, unti-unti naman siyang binabawasan. Hindi porket 40 ang tinitake mo ngayon, hanggang sa dulo 40 ka. No. Every month or every 2 months, binabawasan yung ni doctor. Let's say nag-start ako noon 40. Ang taas, no. So 220 yung tinitake ko sa morning. Pag take ko, inom ako ng tubig, pahinga at least mga 30 minutes or 1 hour nga bago kumain. So mataas. So munod na check up, pinabawasan na ni doktor, o ang iinumin mo 20 na lang. Gano'n, no? O sumunod, check up ulit, o ang iinumin mo, ano na lang 10. Everyday 10 ka. Gano'n. Sumunod, yung Topdin ko, everyday 5 na lang. Pabawas siya ng pabawas. Kaya gano'n ka-importante yung check up. Alam ko medyo crucial sa atin yun, pero syempre, doon kasi makikita yung responde ng katawan natin doon sa ibinibigay na gamot, no? That is Topdin, no? Sa hyper yon. Well, mahal ba ang Topdin? Yung mga matataas na dosage medyo mahal, okay? Pero habang bumababa naman, nagmumura naman, pero may mga ano naman tayo generic, no? So isa rin yon sa tinitingnan kung hiyang ka ba doon sa gamot na yon, no? Sa Metimasol. Okay? So, kung hindi, pinapalitan naman yun ng ating mga doktor. Okay? So, yun yung unang gamot sa hyperthyroidism ko noon, ang Topdin. Okay, sunod na iniinom kong gamot noon, yung tinatawag nating propanolol o yung Inderal. So, maraming form yan, mga beta blockers yung mga yan, no? Okay, ganito kasi, mataas ang aking heart rate nung na-hospital ako because of hyperthyroid, no? So, kailangan na akong bigyan ni doktor ng I think 20 mg ng Inderal sa morning after breakfast. After breakfast not before. After breakfast 20 mg. Sa hapon, nagtitik din ako ng 20 mg. Okay? So, nakakatulong yon na pakalmahin, no, yung tibok ng puso natin. Kasi ang normal heart rate natin, umaabot ng 60 to 100 beats per minute. Pero yung sa akin, nag-a-average ako ng 105, 110, 115 beats per minute
at rest. Ibig ko sabihin, kahit nakaupo ako ng ganito, nakakaramdam ako ng blab, 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 or pagkabog. No? So, ganun po. No? Kaya binibigyan ang isang tao na may problema sa Inderal. But again, you need to undergo assessment para makita rin ni doctor kung may allergy ba tayo doon sa gamot or tumatalo ba sa atin yung gamot. Okay, kasi yung Inderal o propanolol, no, tumataas din kasi ang blood pressure nga pala natin, no, pagka may palpitation tayo. Siguro kung ang normal BP 120 over 80, umaangat yan kahit papano ng 125, 130 over 85, mga ganyan, no. So nakakababa rin siya ng blood pressure, pero sabi naman sa akin ng doktor, hindi siya kagaya ng mga losartan, amlodipine na talagang yun yung number 1 na nire-recommend nila for hypertensive patient. Pero si Inderal, nakakatulong siya para maging normal ang ating heart rate, no? Kasi yung tinatawag nating palpitation o yung pagkabog sa madaling salita, no? So, nakokontrol niya yun. Okay? So, yun yung pangalawa kong tinitake na gamot noon, nung hyperthyroid ako, ang propanolol or Inderal. So, mahal ba siya? Medyo mahal ng konti, no? Pero pagka bumababa naman yung dosage niya, nagmumura. Ganun din, kasi dati twice a day ko siya tinitake. Hanggang sa naging isa na lang, kada araw, morning na lang. Tapos, after ilang buwan, mga 3 to 4 months yata yun, or hanggang 6, pinastop na niya. If necessary na lang, kung nakakaramdam ako ng palpitation. Okay? So, ganun yung binigay sa akin ni endocrinologist ko noon. Okay, so tapos na tayo sa mga gamot ko noon sa hyperthyroid, no? Ngayon, pumunta naman tayo rito sa ating hypothyroid. Okay, hypothyroidism. Ang number 1 talaga na binigay sa akin, si levothyroxine. Okay, makikita nyo yung iba't ibang brand yan. May tinatawag tayong Oroxine, no? May mga ganyan yan. Euthyrox. Okay, no? So, okay naman. Para saan nga ba siya? Okay, ang levothyroxine, synthetic drug na siya yung pumapalit sa T3, no, yung sa thyroxine natin, na responsible siya sa ating heartbeat, sa ating digestion, no, sa metabolism natin. So kasi nga nag-undergo na ako ng radioactive iodine, bawas na yung aking function ng thyroid, no. So kailangan ko ng replacement or ng support, no. So nakakatulong 'yun, no. So mahal ba ang levothyroxine? Hindi naman. Ang tinitake ko 100 mcg from Monday hanggang Sunday, no. So hindi naman siya mahal eh. Pwede ka naman bumili ng pang isang linggo na, or kung gusto mong mas mura, you can look for another brand. May mga ganun, no. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, i-take nyo siya ng seryoso, no? I-take nyo siya talaga at least 30 minutes before breakfast. Okay? Before breakfast, i-take mo siya. Minsan nga, inaabot ako 1 hour. Okay? So, malaking bagay yun, no? Ngayon, side effect niya. Ano bang side effect niya? Siyempre, andyan pa rin yung, minsan yung hot flashes na tinatawag. Minsan, mararamdaman mo, umiinit to bigla. Pero normal naman daw yun, sabi sa akin ni doktor, no? Minsan naman, ang problema lang din sa levothyroxine, para sa akin nung bago niya bawasan yung gamot ko, medyo nakakaramdam ako ng palpitation ng kaunting-kaunti lang naman, hindi naman yung sobra. Kasi parang equivalent nun, overtreated ka naman. So, kaya dapat chinecheck ni doctor talaga yon ng maayos, quarterly or monthly, depende sa management ng doctor natin. Okay? Sunod naman, binigyan niya ako, pero saglit ko lang naman ininom, 3 buwan, yung pinakamababang dosage ng Adenurix. Ano yun Febuxostat, para bumaba yung uric acid, kasi ganun pala yun, no? Pag may problema tayo minsan sa sa thyroid, no, affected yon, hindi natin na-metabolize ng maayos yung ating uric acid, no. So kung hindi natin mapapababa ang uric acid or mananatili siya sa pinakamataas na level,
pwede ka tayong atakihin ng gouty arthritis or gout arthritis, no? So, ganun. So, sabi niya sa akin, sige na, i-take mo to for 3 months. Actually, 1 month pa nga lang, nag-normal na agad yung ano ko, uric acid level. So far, okay naman ako. Hindi naman. Kasi yung uric acid level, guys, galing siya sa purines. Kung kumakain tayo ng mga diet, for example, yung mga red meat, example ng red meat, baka, baboy. Isama na natin yung yung lamb. Kung kumakain tayo nun, yung end product nun, yung tinatawag na purines, yun yung nagiging uric acid. Well, okay din naman ang uric acid natin sa katawan. Kasi ano naman yan nagde-detoxify naman sa atin. Pero kung sosobra, no, pwede yan mapunta sa mga joints natin at ma-inflame, masakit na masakit yun. Sabi nga nila, excruciating pain, no? So ganun nila kung i-describe ang gout attack or yung arthritis na tinatawag, no? So kaya importanteng uminom tayo ng maraming tubig para ma-flush out naman natin siya, no? At saka ang pagmo-monitor sa timbang natin, umiwas din sa matatamis, no? Yun yung advice sa akin. So, yun lang naman yung ininom ko, si levothyroxine and Adenurix, no? So far, okay naman tayo. So, medyo mahal ba ang mga gamot? Hindi naman. Pero, syempre, hindi natin po pwedeng iasa sa gamot. Kailangan tulungan din natin ang sarili natin. So, speaking of levothyroxine, ang sabi ni doktor, baka ipag-skip niya na ako ng isang araw na walang levothyroxine. Ituloy-tuloy ko lang daw yung lifestyle management, yung tinatawag nating healthy lifestyle, balanced diet, exercise, check-up, kasama lahat yan. So, yun yung gusto niyang mangyari kasi nga sobrang okay naman daw yung TSH ko nung nakaraan. So, baka magpa-skip na siya ng isang araw dahil nakikita naman niya ang timbang ko okay naman, blood pressure natin okay naman, sugar, cholesterol, wala namang problema. So sabi niya, keep going, i-continue mo kung ano yung ginagawa mo kasi maganda naman sa katawan mo, sa result mo, kita naman So paano, hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa panonood at sana nakatulong ako sa inyo, nakapagpaabot man lang ako ng konting kaalaman pagdating sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa thyroid. Okay, paano, hanggang sa muli, maraming salamat at God bless everyone. Happy weekend.